Alright, kusap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito tayo ngayon sa channel ni Mima Alicia. Yes, welcome back. Kami na naman ulit guys. Siyempre meron tayong magandang pag-uusapan. So ano nga ba yung agenda natin ngayon? Ano ba yung nakita mong balita ngayon na talagang pumuputok-putok sa abante? Tungkol nga po. Grabe naman. ano ba kasi paputok mo iniisip mo? Sabi ni eto na si Moon Tulfo. Oo, yung dating envoy, 'di ba, ni former President Duterte. Nagsalita na. Envoy yan sa China. Oo. Na eto, pag-ayos sa Marcos name, gumuho sa pasabog ni Senator Amy. Walang article yan sa baba? Wala. According kay Moon Tulfo. So, wait lang. Sabi dito, sinabi ng veteranong kolumnistang si Ramon Tulfo na gumuho daw ang pagsisikap ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin at buhayin muli ang pangalang Marcos matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Senadora Amy na sangkot umano sa paggamit ng ang first family. So mga minamahal, kung ako yung tatanungin, hindi na para sa akin kailangan dapat ayusin ni PBBM ang sarili niya or yung kanyang pamilya. Kung meron talagang isang tao na willing na sirain ang image ng isang tao. Kasi kadalasan talaga sa pamilya, hindi maiwasan yung may black sheep, may nagtatraidor. May nagtatraidor. So hindi si PBBM ang may problema dito, kundi si Amy Marcos. Kasi kahit ano naman nasabi mo na dapat yung away ng pamilya dapat dito lang sa loob, 'di ba? Kung gusto niyang ilabas 'yan, ilalabas niyan lalo na kung meron siyang general and political agenda for the 2028. Tsaka kung iisipin niyo mga kababayan, di ba parang ang plastic naman ni Senator Amy Marcos na noong mga nakaraang taon, nakaraang buwan, sinasabi niya na kaya daw bumalik yung kapatid niya is dahil para ayusin yung image ng kanilang pamilya. Pero di ba kung titingnan niyo sa ginagawa ni Presidente, naayos na niya yung tingin na diktador yung kanyang tatay na kahit hindi naman totoo. Mas lalong parang si Amy yung sumisira ulit sa pangalan ng Marcos. Kasi parang yung sabi ko nga sa inyo yung Trajano case, 'di ba? Yung kay Archimedes, parang nabubuhay yung usapin about sa diktadorya dahil si Amy Marcos, di umano abay pinapatay daw yung si Trajano dahil nga daw po na nagsalita ng against sa kanya. 'Di ba kasi question ni Trajano yung ano ba yung kakayanan mo para pamunuan ng mga kabataan at kung hindi ka lang anak ng presidente, hindi ka magiging, 'di ba, hindi ka ma-elect sa ganyan. So chairman ata ng youth yun. Oo, so parang ganon. So ngayon, ang sa akin mga kababayan, tuloy natin yung sinasabi ko kanina. Nung panahon kasi ni former President Ferdinand Marcos Sr., kung kakausapin natin yung mga matatanda, magaganda yung komento nila. So walang dapat ayusin ang pamilyang Marcos sa pangalan po nila dahil kita nyo naman, yung mga naipagawa ni former President Ferdinand Marcos Sr. hanggang ngayon napapakinabangan ng taong bayan. At kung nanatili nga sa kanila yung kapangyarihan nung mga panahon na nasa Marcos era tayo, nung una, baka napakaunlad na ng Pilipinas ngayon. At saka kung titingnan nyo, balik tayo dun sa kamayan ni Xi Jinping at saka ni PBBM. Maliwanag na sinabi ni Xi Jinping na napakaganda ng relasyon ng Pilipinas sa China anong panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. So ngayon, kung titingnan nyo, ibig sabihin naging magaling na leader ng bansa si former President Ferdinand Marcos Sr. So ngayon, balik tayo sa kasalukuyan. Ito kasing si Amy Marcos, yung ginawa niya, hindi nakatulong sa kanyang name Mas lalong nakasira. Nasira yung kanyang pangalan. Tingnan mo, may ibang mga INC na galit sa kanya dahil sa kanyang ginawang pambabastos sa isang peaceful rally na supposedly for transparency and public accountability. Pero ang ginawa niya, dinestabilize niya ang gobyerno at hindi naman po yun yung aims ng rally. So, imbis na mapabuti ang kanyang image, mas napasama palalo. At bukod pa doon, mga minamahal, yung part na tawag dito, alam niya na pala na gumagamit or nagbabato daw si PBBM, bakit ngayon niya lang sinabi? At yung pinaka worst part dito, pwede pa daw po yung magamit sa International Criminal Court against kay Digong dahil napaka-selective daw po ng justice. Yan nga yung sinasabi na talagang fabricated. Kung merong fabricated city na pelikula,
dito kay Duterte may fabricated na war on drugs. Kasi pwedeng yung parang mas nilaglag ni Amy si Digong dito sa part na to. Kasi 'di ba napaka-selective ng justice. Pag mayaman, absuelto, pag mahirap, laglag. Biglang tumutumba. So, yung ginawa ni Amy Marcos, instead na makatulong sa kanyang pangalan, mas lalong napikon. Una, syempre natuwa. Pero yung pumasok na yung mga analyst, 'di ba, yung mga comments ng ibang mga Pilipino na ay, kung nagawa nga to ni Amy sa kanyang kapatid, hindi din to malabo na gagawin niya din to sa mga kasalukuyang kasapi niya or kasama niya, diba? So, tama. So, meaning, itong si Amy Marcos ay literally na hindi siya mukhang mapagkakatiwalaan. At talagang, totoo yung sinabi na talagang siya yung sumisira ng pangalan ng mga Marcoses. Gaya nga ng sabi ko kanina, balik tayo sa kasalukuyan. Si PBBM, ito na yung pinakamagandang ligasiya ni Presidente para talagang ibangon yung pangalan ng mga Marcos na pag sinabing Marcos, talagang hindi mo iisipin na korap. Kasi siya yung nagsiwalat ng matinding corruption Kasi unang-una, kung talagang may malasakit ka Senator Amy Marcos sa pangalang Marcos, kung talagang totoong Marcos ka at hindi ka Lacson, dapat di mo siniraan yung kapatid mo. Kasi unang-una, ligasiya to ng kapatid mo na toldo ka na yung matinding corruption. Kung hindi man matoldokan, bawasan, puksain yung matinding corruption. Imbis na tumulong, diba? Imbis na tumulong, ang ginagawa sinira niya pa. Mas nagiging pabigat pa siya at mas nagiging kinokontra niya pa yung ginagawa ng pamahalaang gobyerno na supposedly magkapatid sila, diba? Dapat sila yung nagtutulungan. Tama. Diba? Kagaya ng mga Duterte, magkakapatid sila yung nagtutulungan. Sa si Pangungura. Si Baste, sabi si Sara, 'di ba? Nagtutulong-tulungan yung mga magkakapatid na yun para sirain ang gobyerno. Tapos sasali ka pa, I mean, nakapatid ka ni PBBM na supposedly sa presidente ka dapat kumampe, or kung hindi ka man kumampe, kahit papaano, tumulong ka na lang kasi hindi ka na nga nakakatulong, nagiging pabigat ka pa, hindi ka ba nahihiya? So anong tanong kay Senator Amy Marcos? Ano ba ang pinakain sa'yo ni Digong? Ano ba isinubo sa'yo ni Digong, ha? May issue din siya sa about sa ex niya, yung basta may nabasa yung sa niya, yung sa mga dating naging jowa niya, may issue siya sa bagman, ang dami niyang issue sa DPWH, ang dami niyang issue, 'di ba? So kabit ka ba ni Basta mga kababayan, babae ka ba ni Digong? Basta mga kababayan, isa lang yung issue ng alam ko. Kay Jake. Babae ko si Jake. Isa lang yung isyong alam ko. Babae ko si Jake. yung may pas alakahoy pa palabas na Congress. Alam mo yun? Ano yun? Yung may pas alakahoy na nakalagay yung pangalan ni Hindi, joke lang. Guys, wala yun. Sa kalintit pa. Ito na, seryoso. Mga kababayan, basta isa lang yung isyong alam ko. Yung 100% na go signal ni PBBM. Ito, pinaka pagkakatiwalaan ng taong bayan ng gobyerno ito ngayon kapag itong si Senator Amy Marcos lumabas yung pangalan na talagang sangkot. Mga kababayan. Na talagang sangkot bago yung pinaka-plot twist dito, yung ipapakulong siya ni PBBM. Diba? Walang kapakapatid. Walang pinipili si PBBM. Walang pinipili, walang kapakapatid, walang pinsan. Kapag sangkot ang pinsan, dapat paragot. Sinong pinsan yan? Pakina mo ka. Marami dyan. Tulad ni Epel, di ba? Marcos daw yan. Malay mo, pinsan. Dapat paragot yan. So, yung mga kababayan yung pinaka-plot twist dito. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit kung talagang masasangkot dito si Senator Amy, hindi na nakakapagtaka kung bakit ipinupunas niya kay Romualdez yung mga issue na di ba sinasabi niya, si Romualdez corrupt daw, ganyan. By the way, mga minamahal, pag-usapan natin ngayon si former House Speaker Martin Romualdez, dito nga po sa mga eksenang ganap na talagang pinipilit nila di ba? Na Ito, tawag dito, meron akong ipapakita, yung tungkol nga sa mga kickback, diba? Nasaan yun? Yung tingnan ninyo, sa Lakas TMD, pinipilit nila na itong si House Speaker Martin Romualdez daw po ay sangkot daw po sa mga ganyan-ganyan. Pero mapapatunayan naman natin na talagang binantayan naman ni
House Speaker Martin Romualdez. Ito nga pong 19th and half ng 20th Congress. And ito namang si Chis Escudero, siya naman talaga yung pumirma ng BICAM eh. Siya naman, mga kababayan. Siya naman talaga. Diba? So, ito, basahin natin. Basahin mo nga. Ikaw, Ikaw na. Hindi pwedeng ingay ang bantayan ng katotohanan. Lakas CMD defense Martin Romualdez from kickback claims. Kasi sinasabi nila na tumatanggap daw po ng malalaking kickback itong si House Speaker. Pero wala namang nagbigay ng proof. Parang Orly Gutesa lang din yung atake. 'Di ba? Wala namang binigay ng proof. Ito nga kasi ang problema dyan. Ang hirap kasi sa kanila eh. 'Di ba? Yung sanay sila sa mga script. Ako mga kababayan, sabi ko nga magkaiba kami ng pananaw ni Miba dyan. Pero 50-50 kasi ako dyan eh. Ako talaga, ang ikinabibilib ko lang kay Romualdez, nung na-issue na siya, nung isinasangkot na siya sa issue, bumaba siya sa pwesto niya for delikadesa. Ipinaubayan niya kay Boji D yung posisyon ng speakership para harapin itong mga matitinding aligasyon na ito. Unlike kay Saldico, na nung ramdam na, hindi pa nga nasasangkot yung pangalan niya, masasangkot pa lang, tumakas na. Umiska po na. By the way, mga minamahal, magkaiba man kami ng opinion dito kay House Speaker Martin Romualdez. Pero naniniwala naman sa akin si Jake. At saka lalo na sa mga article na pinapakita natin na itong si House Speaker Martin Romualdez, dapat kapag magbintang ka, dapat meron kang ebidensya. Kasi di ba dapat gano'n naman talaga? Dapat nakabase tayo sa facts. Kasi parang ang nangyayari dito, parang ginagawa nilang gumagawa sila ng, kumukuha sila ng writer para sirain, stabilize ang taong wala namang ginagawang masama kundi tumulong lang din sa ating bayan. Saka isipin niyo mga kababayan hindi showbiz ang investigasyon, tandaan niyo mga minamahal. Hindi entablado ang Congress or ang Senado. Kailangan dito meron tayong hawak na facts, 'di ba? So hindi pwedeng haka-haka at yung mga justice na sinasabi, hindi pwedeng dapat justice has been served, justice pahingi ng justice kung in the first place wala tayong hinahawakang ebidensya. Paano kayong hingi ng hustisya kung wala tayong hawak na ebidensya? Para kay Digong, 'di ba, sa ICC. Hindi naman siya may lalagay sa International Criminal Court kung wala tayong ebidensya. So, hindi pwedeng ingay lang ang gawin natin na may kickback, pero nasa ng ebidensya. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, magkaiba man kami ng political opinion about kay House Speaker Martin Romualdez kasi siya medyo 50-50 siya. Ako naman, naniniwala ako na tawag dito, evidence-based tayo. Ebidensya tayo. Kung wala ka pa nga pinapakitang ebidensya sa akin about sa mga kickback na yan eh. Kaya minsan nagtatalo kami nito tungkol sa mga issue na yan. Pero, anyway, mga minamahal, basta ako, dapat maging matatag tayo, magkaisa tayo, at nasa tama tayo. Utang ina mo ka. So, sa kaling kita. Basta sa akin mga kababayan, believe ako kay Romualdez kasi hinaharap niya yung mga aligasyon laban sa kanya. Yun yung pinaka-importante. Hinaharap niya at hindi niya tinatakbuhan. Hindi katulad ni Saldico at ni Sara Duterte na iniiwasan yung mga obligasyon nila. So, yun yung pinakamatindi dyan. So, yun lamang po, mga minamahal. No, may dadagdag pa mga kababayan Tsaka isipin. Mo mabuti. Okay, ito seryoso to. Tsaka may dadagdag pa ako mga kababayan. Isipin yung mabuti na the more na itinadawit ni Saldico si Romualdez, gusto nilang palabasin na yung ginawa ni Romualdez alam ni PBBM. Kahit kailan hindi po magagawa ni Presidente ang pagnakawan, ang kaba ng bayan. Kaya pinipilit nila talagang maisali dyan si Romualdez kasi gusto nilang hilahin si Presidente. Hilahin si PBBM. Pero sa atin, uulitin ko, 50-50 ako dyan. Kung ano yung sinasabi ng ebidensya, doon tayo magbase. Pero hanggat walang ebidensya, mahirap paniwalaan yung mga aligasyon. So kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po sa mga topic na yan na hinimay po natin mga kababayan. So it's me again, Alicia nyo, mga minamahal, and yes! Nandito na naman tayo, si Jake Magnus mga kababayan na nagsasabi na sa lahat ng Team Replay, maraming salamat po. Kayo po yung pinaka-special po dito dahil nga mga kababayan, kayo po yung hindi nag-i-skip ng ads, kayo po yung nagla-like at nagsasubscribe ng mga video po natin. Especially, pakisubscribe na rin po si Mima Alicia, gawin to 400k subscriber na po siya. At sana tulungan po natin siya, mga kababayan. Malapit ng mag-1 million, guys!
Gago! Konting sipag pa, mga kababayan. Baka seryosohin ng ating... Adekat mo, para mapagod ka. Konting sipag pa, mga kababayan. Going to 500K na tayo. Yeah. Support lang sa administrasyon ni PBBM. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. Hoy, ganyan kami mga minamahal magbiroan na. Baka seryosohin ninyo. Nagbibiroan talaga kami. So, yun lamang. Ingat, mga kababayan. God bless.